Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Disclaimer lang po, hindi po ito balita at hindi rin po ito journalism at hindi rin po ito reporting. Ito po ay reaction. Okay? Yung mga fake news dyan ha, reaction po ito. Hindi po ito balita, hindi po ito journalism at hindi rin po ito reporting. Okay? Kung naghahanap kayo ng balita, hindi dito. Kaya dito wala kayong mahahanap na fake news dito. Reaction ko ito. Ayaw mo, umalis ka. Gusto mo, o ka-reaction ka. Pag-usapan po natin ngayon mga ka-reaction, si Imee Marcos, si Senator Imee Marcos. Mantagin ninyo, mag-iimbestiga raw si Senator Imee Marcos dahil sa sinasabi niyang unlawful arrest. Ang kapatid niya ang nagpatapon kay FPRRD doon sa Dahey. Ngayon, itong kapatid daw niya, di umano, ay magpapaimbestiga ng urgent investigation sa pagkaka-aresto daw ng Pangulong Duterte ay hindi raw po makatarungan, unlawful daw. Mantakin mo yan, ang galing ng pamilyang ito, binudol tayo nung kuya, kapatid niya lalaki, mantakin mo, pinatapon nung kuya, si FPRRD, papaimbestigan ngayon nung ate, yung kuya, bakit niya pinatapon si FPRRD. Talagang niloloko na po tayo ng mga Marcoses, ay niloloko pa rin tayo. Budol na, binudol na naman, bubudulin pa. Antakin mo yan, Imee Marcos, naisip mo yan? Bago po natin i-play yung video, gusto ko lang sabihin kay Madam Senator Imee Marcos, hindi namin kailangan ang investigasyon mo. Hindi namin kailangan ang tulong mo. Kung ayaw mong mamura ka namin, manahimik ka na lang. Huwag ka nang manginis. Kaya parang iniinis lalo yung mga Duterte supporters sa yung mga Duterte. Papaimbestigan daw niya. Madam Imee Marcos, gusto mo bang sasabihin sa ng taong bayan, putang ina ka, Imee Marcos, tumigil ka na. Gusto mo ba yun? Ayaw mo? So wag mong gawin yan, tigil mo na yan. Umiskerda ka na. Manahimik ka na lang. Di ba, ano lang to, unsolicited advice. Gusto mo bang tawagin kanilang ganito? Putang ina mo, Imee Marcos, animal ka, manahimik ka na. Lahat kayo ay mga putaragis. Gusto mo ba yun? Okay, kung ayaw mong matawag na ganun, manahimik ka na lang, madam. Kasi sa kasalukuyan na to, yung mga Marcoses, ayaw namin ng mga tulong ninyo. Ayaw namin ng mga concern ninyo. Never again. Wala nang Marcoses, ulit, paniniwalaan ang taong bayan. Wala na. O, pakinggan po natin ha. Sure, ano yung dahilan ni Senator Imee? Bakit niya gustong maimbestigahan sa Senado yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Aga nagdulot ng malalim na pagkakabaha-bahagi sa bansa ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senador Imee Marcos sa gitna ng usapin at mga kilos protesta matapos isuko ng mga otoridad si former President Duterte sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag ni Senador Imee Marcos, kailangang mapatunayan na nasunod ang due process o tamang proseso na kasang-ayon sa batas. Dapat din anyang matiyak na hindi lang nasunod kundi naprotektahan ang legal na karapatan ni former President Duterte. Alright. Ginagago tayo ni Imee Marcos eh. Wala kayong walang alam yan. Di ba? Kaya sabi ko kay Madam Imee Marcos, Senador Imee Marcos, alam mo, tatanungin lang kita, gusto mo bang murahin ka ng taong bayan? Tumabi ka na lang. Gusto mo ba masabihan ka, putang ina mo, Imee Marcos? Hindi lang putang ina, putang tatay mo rin. Gusto mo ba yun? O ayaw mo pala, edi tumabi ka na para hindi ka mamura ng taong bayan. Di ba mga ka-reaction? Mantagin mo, isa pa yung magpapaimbestiga. Talagang pinapakita nila na ginagago talaga nila ang sambayan ng Pilipino at ang mga Duterte. Talagang binababoy nila yung mga Duterte. Mantagin mo, imposibleng walang kinalaman tong si Imee Marcos sa nangyari at nangyayari. At ngayon,
Ang kanyang dahilan, naaalis sa alyansa dahil alam niya, sure ball, talo na siya. At lahat ng alyansa ay talo na. Sino pang boboto sa mga bulok na yan? Di ba? Mantagin mo, ang kasama mong nag-aano sa'yo, nagkakampanya sa'yo, isang durugista. Di ba? Isa kang, come on, alam naman natin yan eh. Alam naman ng buong Pilipinas. Di ba? Bakit kayo, ang mga alyansa, bakit kayo naririyan? Alam ng buong Pilipinas yan. Hindi namang mga Pilipino. Makinarya. Pera. O, yun lang. Nandiyan ka dahil sa prinsipyo. Kayo, bilyar. Ikaw, bilyar. Cayetano. Nandiyan kayo dahil ba sa prinsipyo? Di ba? Nandiyan kayo diyan sa ano. Sina Binay. Nandiyan kayo, si Tito Soto, si Pampilo Lacson. Lahat kayo nandiyan sa alyansa, si Tolentino, isa pang bugok yan. Lahat kayo nandiyan. O, nandiyan kayo sa prinsipyo? Nandiyan kayo para sa pagmamahal sa bayan? O nandiyan kayo para sa pera at sa makinarya? Di ba? Hindi bobo ang mga Pilipino. Hindi na kami bobo. Sige, ngayon nasa inyo yung gobyerno, nasa inyo yung kapangyarihan. Kayo mga Marcoses kayo. Nasa inyo. Namamayagpag kayo ngayon. Nagagawa ninyo lahat ng pang-aabusong ginagawa ninyo. Pati yung 80 years old, ipinatapon ninyo doon sa dahay. Di ba? Putangin ng hay yan. Hage, naging hay. Ang hirap basahin, nahirapan pa ako. Ngayon mga kareaksyon, magpapaimbestiga pa si Senadora Aimee Marcos. Di ba? Kung ako kay Senador Aimee Marcos, tumabi ka na lang. Hindi namin kailangan ang tulong mo. Hindi namin kailangan ng investigasyon mo. Tumabi ka na. Hindi namin kailangan yan. Kada mag-iimbestiga ka, narariyan ka, mumurahin ka lang ng taong bayan. Kaya kung ayaw mong mamura, friendly advice lang, tumabi ka na lang. Di ba? Kasi masakit na yan eh. Pinatapon ng kapatid mo, tapos nagpapanggap ka na naman ngayon. Ikaw ang magpapaimbestiga. Hey, di wow. Di ba mga kareaksyon? Napakalupit niyan. Napakalupit po niyan pag ganyan. Lalo na't sangkot dito ang International Criminal Police Organization o Interpol at ang ICC. Bunsod nito bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, nanawagan ng senador para sa urgent investigation o agarang investigasyon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Para magbigay linaw sa pangyayari, inimbitahan ng mababatas. Wala yan. I-impeach din si Sara niyan, putang ina. Di ba? Kaya ako ka sa'yo, Madam Aimee Marcos, abang hindi ka pa namumura ng taong bayan, at abang hindi ka nasasangkot dyan sa ganyang bagay, tumabi ka na. O tanungin kita ulit, gusto mo ba mumurahin ka ng taong bayan na ganito? Putang ina mo, Aimee Marcos, putang itay mo, Aimee Marcos, animal kang manyakis ka sa kapangyarihan, tumigil ka na sa iyong kahibangan at panggagamit. Gusto mo ba yun? Di ba? Ayaw mo, di ba? Ayaw nang ganun, ayaw nang minumura. So wag ka nang gumanyan para hindi ka na mamura ng taong bayan. Oo, hindi yun. Okay, Honorable Aimee Marcos. Senador Honorable Aimee Marcos. Wag na, hindi namin kailangan yung investigasyon mo. 'Di ba? Mag-enjoy na lang kayo. Na crush niyo na yung head ng aming leader. Pero kahit kailan, putangin ang 'yan, kahit kailan yung tatay mo hindi magiging bayani. Yung kapatid mong presidente na 'yan, ang kanyang legacy ang iiwan dito sa Pilipinas, siya is the weakest, the dumbest president. Di ba? Sino sasabihin sa history? Sino ang presidenteng bangag? Alam na nila. Di ba? Pag nag-aaral kayo ng history, yung mga anak natin, sino ang presidenteng nagtraidor sa kanyang sa national hero? Magiging national hero kasi ang Pangulong Duterte. I-demote na namin si Jose Rizal. Diba? Agree po ba kayo doon mga ka-reaction? I-demote na natin si Jose Rizal, si Pangulong Duterte na national hero. Diba? Magkakabotohan tayo. Nationwide voting. Sino ang gusto ninyo maging national hero? Diba?
nationwide voting tayo. Di ba mga kareaksyon? Siyempre, ang magiging national hero natin yan, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O yun. Ganun yun, di ba? Kaya ako sa'yo, Madam Aimee Marcos, with all due respect, para hindi ka mamura ng ganito, limbawa, mamumurahin ka nila, para hindi ka mamura ng ganito, Madam Aimee, putang ina mo, putang itay mo, animal ka, manyakis ka sa kapangyarihan, manggagamit ka, Aimee Marcos, huwag ka nang mangialam, hindi namin kailangan ang tulong mo. Gusto mo ba yun? Di ba ayaw mo yun? O, huwag ka nang makialam. Ano lang naman yun? Brotherly advice. Friendly advice lang. Para hindi ka mamura. Di ba? O, kaya yun. Basta't ako, tumahimik ka na lang. Hindi namin kailangan ng tulong mo. O, dito po tayo ha. Ito. Pakinggan po nato. Mag-react po tayo dito. Muling nagpahayag ng kahandaan ng Philippine National Police na tumulong sa Interpol sa pag-aresto sa mga umano'y co-accused ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling hilingin ito. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, bagaman wala pa silang impormasyon kung may warrant na ang mga ito, ay may template naman na ang PNP para sa proseso ng pag-aresto gaya ng ginawa kay Duterte. Kabilang sa iniimbestigahan ng ICC kaugnay ng war on drugs ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang dating opisyal ng PNP. O di ba mga ka-reaction? Ready silang makipagtulungan sa May Interpol, di epekto ba? sa inyong kandidatura. Ready daw po sila magpagtulungan sa Interpol para ma-aresto. Sino ba yan? Si Albayalde, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Sara Duterte, si Baste, si Kitty, si Philip Salvador, si Senator Jimmy Bondoc, Senator Rodriguez, lahat ng mga taga-PDP. Ganun ba yun? Ito. Okay na yan, alam na natin. Hindi sila tutulong, talagang gagawin nila yan. Kasi trabaho lang nila yan eh. Hindi naman natin sila masisi. Sino ba yung Commander-in-Chief? Sinong Commander-in-Chief? Si Romualdez? Sinong Commander-in-Chief? Di ba mga ka-reaction? Alam na nila yan. Raransakin nila yung mga Duterte. Ready na tayo dyan. Raransakin nila. Wawasakin at dudurugin nila yung mga Duterte. Meron pa silang 3 taon para gawin yan. Mahaba-haba pa yan. Kaya sabi nga ni yung isa, mamaya ibablog ko siya, marami pa daw mangyayari bago yun, di ba? Alam nila. Pero ako, ang mga payo ko lang kay Senator Bato, pakishare nyo itong video na ito, kay Senator Bato. Sabihin nyo kay Senator Bato, pakinggan niya to. Importante itong advice ko sa kanya. Kung naniniwala ka, Senator Bato, na walang jurisdiction sa'yo ang ICC, at kapag nagpahuli ka sa ICC, problema mo na yun. Di ba? Kapag nagpahuli ka sa ICC, hindi katapangan yun. Hindi yun hindi ko sinabi yung ginawa ng Pangulong Duterte ay kaduwagan o katangahan. Hindi naman niya alam na sa gabing yun, dadalhin siya sa ICC. Di ba? Dahil meron ang article number 59. Di ba? Section 59 ba yun? Yung kailangan dito muna litisin. Diniretso na siya dun eh. Di ba wala nang local court na humarap? Ngayon, ganun naman talaga dapat gagawin, di ba? May local court. Hindi ginawa sa Pangulong Duterte. Ngayon, ang payo ko kay Senator Bato de la Rosa, kapag pinabayaan mo ang ginawa nila sa Pangulong Duterte ay gagawin sa'yo, ibig sabihin, hindi ka matalino. Di ba? Ibig sabihin, hindi katapangan yun. Katangahan yun. Di ba? Naisaan na nila tayo sa Pangulong Duterte. Naisaan na nila tayo. Di ba? Nailipad nila doon. Ngayon, pag pinabayaan mo yun, Senator Bato de la Rosa, ayaw namin ng isang Senator Bato de la Rosa ay nakakulong sa isang judicial body sa ibang bansa. Ayaw namin yun, Senator Bato. Kasi kapag nagpahuli ka, Senator Bato, sentensyado ka na rin doon. There is no fair trial doon.
lahat ng dinadala doon, talagang ibig sabihin, guilty ka na dito sa bayan mo. Kaya dinala ka doon. Di ba? Guilty ka na sa bayan mo. Kaya ako, pakipadala po ito kay Senator Bato de la Rosa, kung naiintindihan mo itong sinasabi ko sa iyo, kapag nagpahuli ka at naniniwala kang wala namang jurisdiction sa iyo, wala namang jurisdiction sa iyo ang ICC, kasalanan mo na yun. Alam mo namang walang jurisdiction sa iyo, nagpahuli ka pa. Di ba? Tama po yun, di ba? Walang jurisdiction sa iyo eh. Interpol, anong Interpol? Di ba sabi mo nga bullshit ang Interpol? Oh, di ba? Ikaw na mismo nagsabi bullshit ang Interpol. O ngayon, yun lang ang masasabi ko dyan. Excuse me po. Kapag nagpahuli ka sa Interpol o sa mga pulpul na mga nanguhuli, kasalanan mo na. Alam mo nang ibig ko sabihin. Ako, wala naman jurisdiction sa akin yan eh. Bakit ako magpapahuli dyan? Di ba? Tutulungan ninyo, hulihin nyo kung kaya nyo. Tingnan mo si Harry Roque. Di ba? Hindi siya mahuli. Oh. Hindi siya mahuli. Hindi mahuli si Harry Roque. Di ba? Walang jurisdiction nga yung ICC. O kung walang jurisdiction ng ICC, ba't ka magpapahuli, Senator Bato? Di ba? Alam na this. Alam na. Huwag nyo silang hayaan na hulihin kayo. Di ba? O tingnan mo, si Bantag, hindi mahuli-huli. Yung isa pa, nasa Timor-Leste, hindi mahuli-huli. Marami pa dyan na hindi naman nila kayang hulihin. Di ba? Hindi ko naman sinabi magtago ka. Pero ang sinasabi ko lang dito, huwag ka magpahuli. Wala namang jurisdiction nga. Bakit ka magpapahuli sa isang bagay na wala naman siyang sa'yo, jurisdiction sa'yo. Di ba? O, ipakiano nyo po to, ipaki-share po ninyo kay Senator Bato to, para marinig niyo tong advice ko. Sabihin nyo sa kanya, ayaw namin ng isang senador na nakakulong siya sa isang kulungan na wala naman jurisdiction sa kanya. Na wala naman jurisdiction sa kanya yung kulungan. Di ba? Napakatanga naman ng Interpol. Uutusan sila ng ICC. Hindi mo na magtatanong ang ICC ay Interpol na may jurisdiction ba kayo dyan? Ba't pinapahuli nyo sa amin? Wala pala eh. Lalabag tayo ngayon doon sa Rome Statute na Chapter 59 ba yun o Article 59, di ba? O ngayon, wala nang ganun. Wala na. Alam mo nang gagawin mo, Senator Bato. Di ba? Paki-ano po ninyo, paki-share ninyo ito kay Senator Bato. Ako yung mo ngayon, unsolicited advisor. Okay, huwag mo kong babayaran. Pero, tingnan mo si Bantag. Wala, hindi makita si Bantag. Nasaan ba si Bantag, di ba? O, si Harry Roque, hindi makita si Harry Roque, di ba? O, ganun lang yun ang sinasabi ko sa'yo. Pero kung gusto mong hindi na makita yung mga apo mo, lalaki, tsaka hindi mo na makita yung mga anak mo, tsaka asawa mo, magpahuli ka. Di ba? Future president ka rin namin eh. Di ba? Pang-reserva ka namin eh, pang-reserva, di ba? Di ba pinatakbo ka ng Pangulong Duterte na president? Oh. Ganun yun. Malay mo, ikaw yung ihahabol namin sa susunod. Di ba? Ganun lang yun, Senator Bato. Just a reminder. Di ba? Just a reminder. Di ba? Uupa din yan. Hindi naman mag-i-stay ang mga na forever dyan sa kapangyarihan. Lahat ng bagay may katapusan. Di ba mga ka-reaction? Tsaka mahirap dito, akala nila nagtagumpay sila nung ipinatapon ang Pangulong Duterte doon sa Davao. Ay doon sa Dahey. Ngayon, nakita ng buong mundo kung gaano kamahal ng buong mundo, ng mga Pilipino, ang Pangulong Duterte. Dahil lahat ng po ng akusasyon sa kanya at paratang ay pawang mga kasinungalingan lamang. Ngayon, mga ka-reaction, payag po ba kayo na magpapahuli si Senator Bato? Wala naman jurisdiction nga. Wala naman jurisdiction yung ICC sa atin. Anong gagawin mo? Magpapahuli ka, ganun? Di ba? Lilitisin ka doon? Hindi pwede. Di ba, Senator Bato? O, yung pong may kakilala kay Senator Bato, narinig po ninyo ito. Pakisend po ninyo sa kanya to. Tapos, sabihin nyo sa kanya, paki-email niya ako sa email address ko dyan. Mag-usap kami. Oo. Mag-usap po kami ni Senator Bato. Paki-email niya lang niya ako dyan sa email address. At i-interviewin ko siya. Oo, free of charge.
Di ba mga karyama, malay mo, ikaw ang kauna-una ang senador na i-interviewin ko. Oh. Wala pa akong ini-interview yung senador. Gusto ko nga interviewin si Senator Congressman Rodante Marcoleta, hindi pa ako nagkakaroon ng ng tamang pagkakataon para interviewin siya. Pero dito mga ka-reaction, ako para sa akin lang, it's really unlawful. Hindi makatarungan, di ba? O pakinggan naman po natin itong mga senatorial candidates ng alyansa. Haha. Ito sa inyong kandidatura, yung nangyaring pag-aresto kay FPRRD, knowing that many Duterte supporters frowned upon it and you are admin bets. So may effect ba yan sa inyong pangangampanya, sa inyong kandidatura? I think sinagot ko na kanina, no, na sabi ko, I'll be very honest, may epekto talaga. Hindi natin maikakaila na marami ring taga-suporta si President Duterte, rightly or wrongly, siyempre, nandun yung kanilang sentimiento para sa kanya. But tayo naman, instead na tumulong tayong mag-escalate, no, makadagdag pa tayo sa mag-escalate yung divisiveness, mas maganda siguro, tumulong na lang tayo mag-descalate. Kasi Anong de-escalate ang pinagsasabi mo dyan? Oy, balaling. Anong escalate ang pinagsasabi mo dyan? De-escalate. Anong de-escalate ang pinagsasabi mo dyan? Pagkatapos pinatapon ng presidente mo yun eh. Yung nagsasalita na suka-suka. Tapos, mananawagan kayo ngayon, de-escalate, manahimik na lang ang taong bayan. Ganon. nandyan na yan, and nandyan na yan. I suggest na ang government, at the very least, dapat gawin nila, ipakita nila yung standard na tulong na ginagawa ng gobyerno na maski sinong Pilipino, kapwa Pilipino na nasa labas ng bansa, nangangailangan ng tulong, maghatid ng tulong. Tarantado ka ba, Pampilo Lacson? Tanong lang. Tarantado ka ba? Maghahatid ng tulong kay Rodrigo Roa Duterte ang gobyernong ito. Mismong ang gobyernong ito ay naniniwalang doon sa dahi ang katarungan wala sa Pilipinas. Anong tutulong mo doon? Pagkatapos mong pinadala doon, ikukuha mo ng mga lawyer si Pangulong Duterte at tutulungan mo siyang makakawala doon. Tutulungan mo bilang gobyernong ito. Tutulungan mong maiuwi ang Pangulong Duterte. Yun ba ang ibig mo sabihin? Pagkatapos ipinadala ng gobyernong ito, ang ini-implied mo, Pampilo Lacson, ay tumulong ang gobyernong ito kay Pangulong Duterte para lumaya siya? Matalino ka naman, di ba? Bakit mo nasasabi yan? Ibig mo ba sabihin, Pampilo Lacson, pagkatapos isinuko ng gobyernong ito ang Pangulong Duterte, tapos mag-i-initiate ang gobyernong ito na tumulong upang mapauwi ang Pangulong Duterte? Ganon ba ang in-implied mo? Ginagawa mo naman bobo ang taong bayan, Pampilo Lacson. Akala ko matalino ka, Pampilo Lacson. Bakit mo naman kami ginagago? Di ba, sabi niya, ang gobyerno daw dapat tumulong sa kanyang kababayan kapag kahit nasa ibang bansa. Lahat ng kababayan. Putang ina naman, Pampilo Lacson, ang ipinadala doon, isang dating presidente. Sino ang nagpakulong sa dahi? Ang gobyernong ito. Tapos, sasabihin mo, ang gobyernong ito ang magbibigay ng tulong para mapauwi ang Pangulong Duterte ulit sa Pilipinas. Sira ulo ko ba, sir? Hindi, tanong lang. It's a legitimate question. Sira ulo ka ba? Di ba? Kung sira ulo ka, huwag ka nang tumakbong senador. Ngayon, kung hindi ka naman sira ulo, huwag mo sasabihin yan. Natutulong ang gobyernong ito kay Pangulong Duterte doon. Na mismong gobyernong ito ang nagsuko sa kanya doon. Dahil siguro naniniwala ang gobyernong ito na magkakaroon ng ustisya ang lahat ng EGK na yan doon sa dahi. Pero alam mo naman, it's purely political. Ginagawa mo naman gago ang sarili mo, sir. Hindi mo lang ginagago ang sarili mo, bobo mo pa ang sarili mo. Manhid lang siguro yung
O, isa pa to. Na hindi po kami apektado. Oo, isa pa to. Ano to? Binay to, binay. Kaya ako sa mga binay, wala akong tiwala eh. Sa mga binay, kahit kailan hindi ako nagtiwala sa mga yan. Dun sa mga nangyari recently. Marami pong nagbabatikos, marami yung nagsasabi, ay, hindi kita boto kasi ano ka, nasa alyansa ka. I think, isa lang naman po lahat ang gusto natin. Lahat tayong gusto natin, hustisya. Oh. Walang tama o mali na response dyan eh. O putangin na naman. Sumingit ka pa? Wala daw tama, wala daw mali. Ano yan? Abnormal ka ba? Pakitanggal po yung sa record in aid of the legislation. Kamukha kasi siya ng barkada ko, tawag ko sa kanya. Siya. Walang tama o mali na response dyan eh. Oh, wala daw tama at saka mali na response. Abnormal ka ba, Tito Soto? Alam mo, ang tamang response dyan, sa katulad mo, manahimik. Kasi yung nagsasalita sa harap mo, yung presidente mo, siya yung nagpatapon. Yun ang tamang response, Tito Soto. Alam mo, pinakamagandang response dyan eh sa not to respond. Oh, Kasi kahit anong sabihin mo dyan, merong mapipinta sa'yo eh. oh. Not to response daw. Nagre-response pa rin. Ako sa akin, merong mas magandang issue na dapat talakayin natin. Ano? Ano sabi ng Supreme Court nung umaangal kami sa Senate na dapat Oh, kapag ang isang treaty binawi ng Pangulo, dapat i-ratify din ng Senado muna. oh, Dahil ni-ratify nila for confirmation eh. oh. Naniniwala kami noon, nung nasa Senado ako, lalo na nung Senate President ako, na dapat pagka ni-ratify namin at gusto natin bumitaw, dapat kami rin ang bibitaw. Oh. Ganon yung thinking ko. Ako, mas magandang kontrobersya pag Oh, di ba? Nililigaw po tayo ni Tito Soto. Nililigaw tayo ni Tito Soto. Mantakin ninyo yan. Mantakin ninyo yan po mga ka-reaction na. Talagang katulad ni Pampilo Lacson, dapat daw tumulong ang gobyernong ito kay Pangulong Duterte. Ginagago tayo ni Pampilo Lacson. Balilik. Anyway, di ba mga ka-reaction? Ginagago tayo. Anong gusto mong tulong nila ng gobyernong ito, Pampi? Di ba, Pampi, ang gobyernong ito ang nagsuko sa Pangulong Duterte? Tinulungan niya ang Pangulong Duterte na makarating sa dahi. Di ba? Oh, ang gandang tulong nun, di ba? Tinulungan niya ang Pangulong Duterte na makarating doon sa hay. O, isa pa to, ha? Ito, isa pa. Pakinggan natin to. Isa pa rin to, eh. Isa to. Kailangan natin marinig to. I isolate my sentiments as a Filipino and as a lawyer. Siyempre, As a Pilipino. malungkot tayo. Oh. Okay. Malungkot tayo dun Oh, sa sige. mga nangyaring nitong mga nakaraang araw, lalo na isang kababayan natin, former president, dinala sa ibang bansa para husgahan. And eventually, baka hatulan pa. given baka his hatulan. old age and health, physical problems. Dapat siguro, ang pagtrato ay makatao. Meron din paggalang sa isang matanda na pupunta sa isang lugar na wala naman ata siyang kakilala o kamag-anak doon in isolation. So, nakakalungkot. As a Filipino, I'm saddened kahit kanino naman mangyari yun. As a senator. As a senator, I think I have made my position before, 3 years ago pa, and I still maintain that the ICC has no jurisdiction. ICC has no jurisdiction. Pero nangyari na. Nangyari na, so it is likewise incumbent upon his team to have able lawyers and prepare for any possible defense. And then siguro, mag-provide din ng assistance yung embassy natin, kung ano man ang kailangan do, gamot o kung ano man, visitation rights and communication. Kasi meron Vienna Convention Consular Relations na dapat magtulong ang embahada. O kahit sinong Pilipino. Kahit sinong Pilipino. Di ba? Isa pa yan eh. Isa pa itong si Tolentino. Hindi natin iboboto yan. Lahat ng mga nasa alyansa, wala yan. Kaya mas maigi pa kompletuhin na natin yung 12. Di, ako suggestion ko lang. Para 100% walang makalusot sa mga ano na to,
12, yung 12, mga makalusot na yan, di ba 10 na meron na tayo? Si Dr. Mata. So, 2 pa ang pag-uusapan natin ngayon. Pwede nga natin isali si Onasan, o di ba? Okay naman para sa akin si Onasan eh. O, hindi ko pa alam kung sino yung mga senatoriables na leaning Duterte. Leaning Duterte. Hindi ko pa alam kung sino yung mga senatoriables na they are leaning Duterte, leaning sila. Pero ako si Senator Onasan, kasi nung nakaraan sinuportahan niya siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte 3 years ago. Hindi ko lang alam ngayon bakit wala si Onasan. Baka natakot kasi baka madali din siya. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakaganda reaction video nito. Wag po tayong mag-atubiling mag-comment sa comment section, mag-subscribe, like, and share ang ating mga video. Lagi po natin tatandaan, mahalin natin ang Pilipinas. Lagi po natin ang panalangin ng ating Pangulong Duterte. Alam ko kaya mo yan, Pangulong Duterte. Huwag kang mag-alala, naririto lang kami. Lagi kami sumusuporta sa iyo. Hindi ka namin makakalimutan at hindi namin kakalimutan lahat po ng ginawa ninyo sa ating bayan. Okay? Syukran. God bless you all. Duterte! 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 Duterte!